Hello mga kapips, kamusta kayong lahat? Sobrang lakas ng hangin dito ngayon sa Canada. Ito sa location ko sa Miss Smoky Lake. Grabe yung lakas ng hangin. Tapos kagabi, lakas ng snow na may kasamang ulan. Medyo sinipon ako kaya lalabas muna ako. Bibili ako ng bigas tsaka ng prutas. Stock ko dito sa bahay. Tapos pasyal din tayo dito. At medyo malamig. Naka-gear naman ako. So, ikot-ikot lang tayo. Maganda yung panahon kung tutuusin. 2 hanggang pinakamababa na yung -7. Pero right now it's positive 5 degrees Celsius. And sunny. Pero grabe yung hangin. Ang lakas ng hangin. Sobra. Doon tayo saglit. Samahan niyo ako. So ayan yung paligid ko ngayon. Ganda ng sikat ng araw, no? Kaso nga lang masyadong hangin. Sinipon nga ako eh. Tayo dito sa glit. Kung parang nalaman na may takbo ng ulan ng basura dito. Beach. Kaya tinapon yung basura ko dito. Pwede pala dito. Pala dito. Nakasang hangin ako maririnig yun. Grabe daw. Iyok naman ako today hanggang bukas. Buti sumubay yung sipon ko kagabi lang. So nakapagpahinga. Siguro bili na rin ako ng gamot. Never pa akong bumili ng gamot dito na pang sipon. Simula na dumating ako dito. Hindi ko pa na-try. Hindi ko alam kung may gamot dito. Doon kasi nung nasa iyo ako maganda yung mga gamot na yung Actipedia nga ako doon. Hindi yung binibili ko para sa sipon at saka sa kanila pasok ko. Ito likod to ng bahay ko. Hindi ko pa ito napapasyalan. Try ko yung utak niya. Pakikita ko lang sa inyo.
Buksan nyo lang. Ang aking tax return pala, dumating siya ng within 3 weeks. So like March, parang March 5 ko siya in-apply. Tapos siya na March 28 na-receive ko yung letter from Government of Canada. Tapos kasama naman yung aking cheque. Tapos after that, open ako ng account sa CNA account. Yung Canada Revenue Agency. Kailangan ng within 10 days para open yung account kasi meron silang unique code na ibibigay sa'yo. Combination of letters and numbers yun. So yun yung hinintay ko, pero hindi siya inabot ng 10 days actually. Parang 4 days ko lang siya dumating na. Ganito kalawak ang lupain ng Canada. Ganda, no? So ayan, kasi nga start na ng spring, kaya bumabalik na ulit yung mga damo, mga tanim nila yan. Grabe lamig kasi yung hangin sobra, parang umumang sa lagakan kasi sobrang lakas ng hangin. So yun, tapos kahapon yun, in-enter ko yung code na yun. Yun, okay naman ako. So yun lang, sa mga first timer talaga, sabi nga nila nasa napag-miss na sa akin kasi ginagawa ko na natin lilipat sa kabila. Ito yung daan papunta ng Edmonton, yan. Yung way na yan. Yan, papunta yan ng Edmonton. Ito papunta ng itong right side ko. Papunta ng Redwater ba yan? Tapos mga rest na
Basta nakakit, hirap po pedal. Exercise tuloy mula sa panahon. Sarap magdala, sa totoo lang. Baba na ako, hirap pumadyak kasi lang sa akin. Ito. Paras kasi ito. Alaga para kayo dito. Ayan o, ang veterinary clinic yan. Hindi ko alam. Veterinary clinic yan. Nilalakaran ko. Parang paraiso. Nakakapag-bike. Ay, pedal. Lakas kasi ng hangin. Ayan o. Pataas yan o. Ako nagkakikik. Wala hangin, kaya ko pedalin. So, yung hangin kasi. Siya nung direction siya sa nilalakaran kaya sa loob pa nahirap ay punta ako na aking place ayaw ko na
Nasulit. Hindi na yung mga pint yun. Buhay na buhay oh. Masyado na kumalayo. Next time na lang ulit tayo gagala. Siguro kung sa dako sa ngayon. Diretso na yan. Wala naman. So buhangin nga siya eh. Tsaka ba ito? Meron pa dito pero layo na. Pasyalan na ulit natin. Tapos may kumbahan ito. Walang ano ito. Ayan, parang dome. So yan. Balik muna tayo. Bili muna ko ng bigas. Layo ko na. Yan na. Balik tayo sa baba. Na siya. Dapat nakita nyo, bakas-bakas mo siya ng snow oh. Kasi nga kagabi nag-snow. Ayan, nag-snow kagabi. Tapos ulan. Sa lakas pa ng hangin ngayon. So ayan. Yan. Ayan po sa pilig. Ganda no? Parang pa nag-iinig lang eh. Sarap po sa ganitong mataas. Kita ko lahat yung mga tumadaan. Baba na yan. Diretsuhin ko yan. Tapos pinuna ko ng bigas.
ride ng bike ah. Kaso nga lang, nanakaw ng katan. Meron pa na eh, $4,000 brand new. So kung makabili ng gano'n, sarap mag vlog ng gano'n, motor ka lang. Dito ako sa main road. Ba? Sasakyan ng tumala dito. Pag hindi masyadong mahangin, talagang makakapag-pedal ako. Babalikan ko yun, tapos tutuloy ko. Ano pa sunod na ito? Ganda. Veterinary clinic talaga. Alaga kayo. Mga pets kayo. General check-up. Farm ba yun or ano? Yun yung kasi yung work ko yun. Yun yung work ko. Kasi ito yung katapat niyan. Ayun lang. Gasoline station meron din dito. Dami dito gasoline station sa taon namin. Yung Esso sa amin. Tapos may Shell. Petronas meron din yata dito. Ito or apat. Parang apat yung gasoline station dito. Tapos may good news pa na
i-apply na ng mga board of chambers dito, yung mga businessman, yung mga nag-meeting sila na gagawin rural tong aming smoothie town. So good news yun para sa amin, kasi isa yon sa pwedeng maging pathway namin para maging permanent resident dito. Kasi right now, ang available na pathway sa akin is yung Alberta Opportunity Stream, Express Entry, the Hospitality Tourism. Eh right now, naka temporary post pa yung Hospitality Stream at saka yung Alberta Opportunity Stream. Yung Express Entry naman, kung nakapag-rate ng pala, tsaka yung CRSS car ko, hindi siya umabot. So ito yung isa sa mga chance namin na ini-aim namin na hopefully by the end of this month maging rural itong aming town. Kasi pag nangyari yan, mas maraming opportunity, mas maraming mga infrastructure na may lalagay dito sa town, mas marami silang mabibuild na mga business. Yun yung maganda, diba? Tapos yun nga, magiging pathway pa namin sa magiging ng bahay dito. Kaya nawa talaga makuha nila yon. In-apply na nila actually, hihintay na lang yung result. Tapos may fees kasi nakasama, pero merong isang businessman na nagbayad na, binayaran na niya yung fees. Yun yung ganda. Nasa $5,000 yata yung fees to para apply sa rural. So yun yung gusto namin. So yun na lang, hinintay na namin yung result. After that, yes, ready na namin i-apply yung permanent resident namin. Kasi ang alam ko, kapag sa rural 6 months lang ang pagtatrabaho mo, hindi ka na mag-apply ng permanent residency. Kaya gusto talaga. Tsaka talagang marami silang makikreate na business opportunity. Yun yung naghihintay. Kaya talagang napakaganda. Window Mart. Ano yun? Likod ko ng bahay natin. Ayun. Gawin ko nga siguro everyday ako. Ikutin ko talaga to. Parang shortcut lang din siya. Shortcut lang. May sidewalk dito. Ito dire-diretso to. Yes. Punta ng Anderson Supermarket. Bili ako dito. Yung iba siguro orderin ko na lang sa Amazon. Yung mga personal things ko doon ko na lang in-order kasi maraming offer din doon eh. Pero yung mga yan, bigas dito yan, meron naman dito. Sa Amazon kasi maraming mga deals. Kaya mas gusto ko mamili doon. Tapos di-deliver lang nila sa post office yun. Ito ng bahay ko. Mahaba rin lang nila pinikutan ko. Pero saya.
Pag nawala si Popo. Lamig, lamig, lamig. Siguro muna ako ng post office. Baka may laman na ulit yung box ko. Excited lagi sa laman eh. Kasi yung tax return, meron pa kasi ako makukuha na GST at saka yung sa climate. Calamity man. Ibibigay pa sila nun. Pero every quarterly nila ibibigay yon. Session na. Hindi ko alam kung session na ba nila sa account ko yun kasi nakalink na yung account ko. Papadala pa rin nila ng check eh. I don't know. Ganda ng panahon. No? Kasi may ipon na talaga ako. Biglang savings yun para sa pag-apply ko ng PR din sa mag-ina ko. Punta nila dito. Alas 3 na yata ngayon dito ng hapon. Hanggang alas 8 pang ganyang kaliwanag. Dito ka pa magsasummer dito. Nung dumating ako noong July, alas 9, 9:30, maliwanag pa rin. Grabe. Tuno agad yung mga snow. Init kasi. Mahangin nga lang talaga. Tapos na ka. Ano ko yung post office. Balik ako ng pharmacy lang ng post office. Update ko na lang. So ayan mga kapips, pauwi na ako. Bigla ako ng gamot, tsaka bigas, tsaka back tayo, back home na. Let's go. Yan naman. $10 yung binili kong gamot kasi pakiramdam ko may sinus ako eh. Sa UE ganito rin ako eh. Sipon siya tapos parang tubig lang yung tumutulong. So nagtanong ako dito sa pharmacist na majority. Sabi ko kung pinakamaganda para sa akin yung binigay niya. Meron na siyang para sa cold tsaka sa sinus, tapos may antihistamine din siya. So gusto ko makatulog ng maayos siya, ikutan siya. Hi. Ganda naman. Oh no.
Sarap magala. Review rin muna ako pagdating ko sa bahay. Baka ako na yung dinadryer ko for sure. Review na yun. Review muna ako for my exam sa IELTS this coming May 4. July pa yung expired ng previous IELTS ko, pero need ko ulit mag-take para sure. Sa 300 plus din yung binayaran ko dun. 300, parang $320 tapos Edmonton ko siya take. May kasabay naman ako. May mga kawork naman ako na sasabayan ako kasi may mga sasakyan niya, so ako makikisabay. Ganda ng panahon. Parang baba ng ulap, no? Ayan, ganito yung buhay ko dito sa Canada. Ganito yung routine. Pero masaya, sa totoo lang, kasi nga syempre unang-una yung weather. Compare mo ngayon sa atin, grabe, nasa 40, 42, 43 yung heat index. Grabe lamig, ang init nun. Yung mag-ina ko nga, sabi ko nga, bukas ng aircon, bukas ng electric fan, pero talagang pinagpapawisan pa rin lalo yung anak ko. Talagang magastos talaga sa atin sa totoo lang ngayon. Magastos mamuhay sa Pilipinas, yun talaga yung katotohanan. Dito at least talagang ganito kagandang weather kahit wala ka ng aircon. Pag winter, okay heater, pero at least talagang hindi ka may heat stroke. Napakalayo ng heat stroke dito ng mga tao, unlike compare mo sa Pilipinas, yun talaga prone lagi mga tao sa ganun sakit. Makakaawa rin ka naman, diba? Yun isa sa mahirap. Tapos dito nga yung income mo, malaki talaga. Kung i-compare mo sa sahod, kahit sahod ko sa UAE, grabe ko compare, talagang napakalayo. Talagang masasabi kong worth it yung pagpunta dito. Tapos yun nga, yung mga benefits mo, yung chances na maging permanent resident ka after a while of working here, makakasama mong pamilya mo, makapag-aaral ng libreng anak mo dito, healthcare benefits, yun yung isa sa mga gandang benepisyo kapag nandito ka talaga. Kaya talagang for me, worth it na makarating dito. Yun yung masasabi ko talaga. Gagastos ka man ng medyo malaki-laki, pero worth it. Babalik naman sa'yo, ilang months mo lang pagtrabahoan, babalik sa'yo. Ako hindi ko akalain, tapos na pala yung mga utang ko dito. 7 months of working, yan, tapos na. Hindi naman every 2 weeks sumasahod ka, talagang nasa mga budget mo na lang. Paano ka mag-handle ng pera, yun. Ako talaga sabi ko, priority ko, mabayaran mo lahat ng mga utang bago na yung medyo luho. Yan. Pag may dala ng utang, yan, mag-disappoint ka na. Bibilang yung mga gusto mo. Yun, yung sasakyan mo. Ang daming gusto pumunta dito sa totoo na. Nakakatuwa lang, ang dami kong mga ka-work, mga kaibigan na nandito na, yung iba papunta na rin dito. Yun, at least talagang nakikita na nila kasi yung future pag talagang dito ka nag-stay. Maganda talaga. Ma-differentiate mo talaga.
target ng mga tao ngayon. Karamihan, mga Pilipino talaga makapunta dito. Kaya iba talaga ginagawa lahat kahit maging international student. Kahit gumastos talaga ng malaki ba para lang makarating dito. Kasi yun talaga nila maging permanent resident. Talagang fight lang for our dreams. Kasi talagang pati pamilya natin makikinabang dito eh. So yan, dito na ulit ako sa bahay. Malapit na. Lakbay ko yung hanggang sa isang mga bahay, maglilinis muna. Na lang ulit kayo sa mga susunod ko pang vlogs na paparating. Thank you for always supporting my channel. 7,000, mag-8,000 na tayo. Salamat na marami sa inyo. Na nakapagbigay ako ng inspiration sa inyo mga kapips. Ito na yung aking tinitirhan. See you na lang ulit mga kapips. God bless you all. Bye bye.